For centuries, Spain held the Philippines in a tight grip. Our ancestors were left poor and powerless, forced to pay heavy taxes and endure hard labor against their will. Filipino soldiers and workers had finally had enough. Their anger was a spark waiting to catch fire. Dati wala pa tayong buwis. Ngayon may buwis na at sa pilitang trabaho pa. Parang alipin na lang tayo. Hindi na natin ito matitiis. Kailangan na natin ng paninindigan. Narinig niyo ba ang senyas? Akala ko ba ay may kasabay na pag-alasa sa Maynila? Para sa karapatan! Arestado kayo! The mutiny was fast. It lasted only a few hours. Spanish soldiers quickly stopped it. Many Filipinos were arrested, but the Spanish government wanted more. They needed leaders to blame. Sila ang may kasalanan. Kaya dapat silang parusahan. Hanapin natin ang mga pinuno para may mga paring mag-udyok. The Spanish friars called Madres half blamed Filipinos priests. They were afraid of Filipinos who wanted change. 3 Filipino priests were accused. They were innocent. Their names were Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora. They were called Gomborza. Wala kaming kasalanan. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi krimen. Bakit kami ang sinisisi? Gomborza were arrested. They were judged without a fair trials. The Spanish wanted fair, not truth. Hindi katarungan ng hatol na ito, kundi takot. Takot na mga dayuhan sa sarili nating liwanag. Ngunit kung ang aking pagkaputol ay siyang magsisilbing mitsa ng isang mas malaking apoy, kung ito ang kapalit ng katotohanan, aking tinatanggap. Matanda na ako at tuyot na ang aking mga mata. Ngunit nakikita ko ang hinaharap. Ang bawat Pilipino narito ngayon ay hindi uwing talunan. Uwis lang may sugat sa puso na tanging kalayaan lamang ang makakapaghilom. Para sa bayan. Sa gitna ng kaguluhan at maling paratang, tanging katahimikan mo ang aking kailangan. Ama, patawarin mo sila. Sa wakas, makakauwi na ako sa iyong piling, kung saan wala nang tanikala. Para sa Diyos. On February 17, 1872, Gomborza were executed at Bagumbayan. The people were shocked and mourned. The mutiny may have failed, but the message was clear. The Filipinos would no longer be silent. The death of Gomborza awakened the nation. Filipinos began to think and question. They started to fight for freedom, not with weapons only, but with the ideas. A young boy named Jose Rizal was inspired. The road to revolution had begun. Layunin ng La Liga Filipina ang ipagkaisa ang bayan, malabanan ang karahasan, at bigyang hustisya ang mga naaapit sa mapayapang paraan. Uy, Andres, ikaw pala yan. Maupo ka muna. Kamusta ka na, Andres? Mabuti po. Tumatak sa aming mga isipan ang iyong mga nobela. Dr. Rizal, ipagpaumanhin ninyo sapagkat ang armadang himagsikan ay hindi rin nagtagumpay. Alam mo, Andres, hindi baril at pistol ang daan para sa kalayaan. Dapat din natin armasan ang ating mga sarili. Dito, at higit na lalo, dito.
Rizal spoke of a revolution of the heart and mind, but Bonifacio could still feel the weight of the Spaniards on his people's necks. While Rizal hoped for change through unity and peace, Bonifacio knew that patience was running out. Ay, diyan saan pupunta? Dito naman ako nakatira, galing ako sa trabaho. Sa trabaho, bilis. To the guards, it was just a piece of paper, but to Andres, that cedula was a symbol of being a slave in his own country. He realized that as long as they held those papers, they would never be free. The daily insults from the Spaniards were finally pushing him to his limit. He was done being an Indio. It was time to be a Filipino. Ipinapangako ko, balang araw, hindi na tayo luluhod sa mga Espanyol. Andres, nalaman ng mga Espanyol, dinagap nila sa Rizal. The news felt heavy for Andres. With Rizal in prison, the Liga Filipina will not be meaningful. The hope for a peaceful change was gone from the moment Bonifacio realized words were no longer enough. If they wanted to be free, they would have to stop talking and start fighting. Two friends collide. One stands behind bars, held captive by merciless Spanish soldiers, while the other tries to break those bars for the sake of his friend. To Rizal, this was the wrong way to achieve freedom. He stayed true to his values, believing they reflected the soul of the nation. But for Bonifacio, the time for rules and patience had run out. As the guards closed in, they were forced to part ways. One choosing to face his fate, and the other leaving to start a revolution. Sa pagdakip kay Rizal, ano ang mangyayari sa La Liga? Tiyak, dadagpin rin ng mga pili ang sumusuporta dito. Hindi ako makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil na lang tayo sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, tilabay na pupunin na tayo sa mga mangyayari. Kailangan natin kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay bumuo ng samahan na magtatagpi-tagpi at magbubuklod sa taong bayan na lalaban sa mga Espanyol. Nais natin na mapayapang kalayaan. Wala nang ibang paraan, kundi ang himagsikan. Pakinggan ninyo muna ako. Nabunyag na ang lihim. Binunyag tayo ni Padigel. Naghahanda ng mga otoridad ng Espanya sa Maynila. Dinadakip ang mga kasama natin. Supremo, ang aking asawa at mga anak ay nasa tondo pa. Kung lalaban tayo ngayon, tiyak na mapaporsahan sila. Di ba't pwede tayong magkawatak-watak, magtago at mag-organisa pagkatapos ng pag-aresto? At isa sa presyo ang kanilang buhay sa Holy Isko. Bawat araw na naghihintay tayo, araw na nagpapalakas ang mga kaaway. Pagkakawatak-watak tayo, madali tayo mabibiktima. Kukunin nila tayo isa-isa. Yan ba ang kalayaan na nais mo? Supremo, sumasang-ayon ako sa iyong pamadali, ngunit hindi sa agarang labanan. Karamihan sa ating mga miyembro ay magsasaka at mga gawa. Mayroon silang mga bolo at hindi baril. Hintay. Lagi na lang hintay. Iyan ang awit ng inaapi. Naghintay tayo ng 300 taon. Ano ba ang naidulot sa atin ng paghihintay? Wala. Puro kayo armas. Ano ang mas mahusay na sandata kaysa sa puso ng isang Pilipino? Tama si Pio. Matakot sa pagkatalo ngunit hindi ito maaaring gabayan nito ang isang revolusyon. Mag-isip naman kayo. Halos ilang tao tayo rito. Kung lulusob tayo ngayon habang ang kalaban hindi pa handa, narito na ang oras para makamit natin ang ating kalayaan. Mabuti at nakapagdesisyon na kayo. Ito ang dokumento naging dahilan ng ating paghihirap. Hinihingi nito ang buwis mula sa ating walang laman na bulsa at katapatan mula sa ating pusong sira. Tatanungin ko kayo, magpapatakot ba kayo sa mga Espanyol ang maging malayang mamamayan dito sa Pilipinas? Para sa yan! Punitin ang sidula!
dapat kailangan. Kahit na kamatayan ang hulturan, tayo may kapangyarihan. Kapangyarihang magalikin at tapusin ang rehas ng kamatayan. Tayo ay ang malakas na asang gagalang-galang ang pagkukulan ng mga anak ng bayan. Kahit na ako'y mahirap lang, marami naman akong kaibigan. Uunlad din ang kabuhayan, pag-asa'y aking makakamtan. Ang kulay ko'y di puti, ang lahi ko'y kayumanggi. Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso't damdamin. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Pilipinas, yan ang bayan.